sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So sa soldering lead or soldering wire naman tayo, ano, kasi marami pa rin mga hindi nakakaalam tsaka nalilito kung ano ba yung dapat gamitin nila na soldering lead or soldering wire para doon sa mga ginagamit na nilang panghinang or soldering iron, at saka doon sa mga project na kung saan sila maghihinang. Okay? So dito meron tayong tatlong klase, tatlong type ng soldering lead or soldering wire. Wala lang tayo nung dalawa. Okay? So available yan sa ibang bansa, yung dalawang type, yung 50 by 50 tsaka 45 by 55. So ang available natin dito madalas sa Pinas, 60 by 40 tsaka 40 by 60. Okay? Ituturo natin sa inyo ngayon kung saan mga dapat ginagamit ng mga ito. Tsaka meron tayong isa dito. Ito yung mga sikretong binibinta ng mga sealer o mga tawag nito, mga electronic store na binibinta nilang tingin ng mahal dahil nga napakadaling tunawin nito at napakakintab. Okay? So ito ay 63 by 37. So, ibig sabihin 63 by 37 ay 63% yung tin, 37% yung lead. Dito naman sa 60 by 40, maraming nagtatanong kung yung 60 by 40 at 40 by 60 ay pareho lang ba? So hindi po sila magkakapareho, magkakaiba po. Yung 60 by 40 ay 60% tin at 40% yung lead. Dito naman sa 40 by 60 natin, 40% lang yung tin at 60% yung lead. Okay? So, bakit nga ba madaling matunaw tong ganito? Tsaka itong 60 by 40 kumpara dito. Okay? Kasi magkakaiba po sila ng melting point. Unahin natin dito. Yung melting point po ng 63 by 37 natin ay 180 degree. Okay? 180 degree. Yung 60 by 40 natin ay nagmi-melt siya from 183 up to 188. Okay? Tapos ito yung mas pinakamalayo. Huwag na natin banggitin yung sa ano. Pwede para may share ko rin sa inyo. Yung 50 by 50, yung melting point ng 50 by 50 ay nasa 212, 183 to 212. Tapos yung 45 by 55 is 183 up to 224. So ito yung pinakahuli. Ito yung pinaka may mataas na melting point. Umaabot siya sa ano from 183 up to 234. So kung ikukumpara natin ano, yung maximum melting point nito ay nasa ano 188, tapos ito 234. So napakalayo. Kaya kapag naghihinang ka, syempre hindi mo talaga kayang anuhin to, lalo na kung yung ginagamit na soldering iron natin ay mababa lang yung wattage. Saan ba ginagamit itong dalawa? So ito, madalas ginagamit itong ganito. Itong 63 by 37 ay sa ano? Ginagamit to ano pa rin sa electronics ano? Ginagamit to both manual tsaka automatic soldering application, both manual tsaka automatic. Itong 63 by 37. Okay? So ganun din, halos ganun din tong sa ano natin. General purpose din yung gamit ng 60 by 40. Tapos ito naman, saan ba talaga ginagamit to? Itong 40 by 60. So ginagamit to hindi po para sa electronics tsaka sa electrical applications. So paalala lang ano sa mga baguhan na nag-uumpisang maghinang at gumamit ng soldering iron at soldering lead or soldering wire. Ang 40 by 60 ay hindi po sa electrical tsaka electronics application. Ginagamit po siya panghinang gamit sa mga ano, yung sheet metal, alam na natin yun, no? Tapos yung tinatawag na ano ba yun? Steam, hindi ko, pasensya na kung nakalimutan ko kasi steam glass, ano ba yun? Basta glass, ang uri ng glass, doon yung ginagamit. Tapos galvanized gutters, yun, alam natin yun. Tapos yung mga radiator ng sasakyan natin. Ito yung ginagamit na panghinang.
Okay? Pero kung gusto mo siyang gamitin sa board, pwede naman. Susubok natin, ano? Subok natin siyang ihinang. Hanap tayo. Ito maghihinang tayo dito, no? So, gagamitin natin tong 10 watts natin. Subukan natin i-melt muna dito kung may melt siya. Ayan. Ayan, nami-melt, diba? Ayan, o. Nami-melt yung 40/60 natin. Tapos, ihinang natin siya dito. Subukan natin ihinang. Ayan, nakakahinang siya. Yung kulay niya, ganyan lang talaga. Okay? Pero, nahihinang natin siya dahil yung kanyang traces tsaka pattern na hinihinangan natin ay maliit lang. Kapag gagamitin na natin siya sa malalaking malalaking tracing katulad nito ito. Ito malaki na to malaki yung tracing nito. Malapad. So, yung temperature ng soldering iron natin kapag dinampi natin dyan, bababa. Ayan. Hinang natin, ano? Ayan. Ayan. Nahihirapan ng tunawin yung 40/60 natin. Okay? Pero kapag inangat mo siya, ayan. Pwedeng matutunaw. Pero pag dampi mo sa wala na. Ayan. Okay? Natutunaw siya. Pero kapag dinikit mo na siya dito, ayan, wala na, mahihirapan ka na. Kasi malaki yan, malapad yung, ayan, malaki yung ground na kinakapitan niya. Malapad, mahaba, malaki. Hindi katulad dito, nung naghinang tayo, maliit lang siya. Ayan. Okay, nakita nyo? Okay, ito yung unang hinang natin. So, kumapit siya. So, ano bang dapat gamitin dito? So, gumamit ka ng mas mataas na wattage. Gamitan natin siya ng 40 watts dito sa area na ayaw kapitan. So, ito yung 40 watts natin. Subukan natin siya dito. Okay? Kumapit na siya pero parang nakaumbok. So, ano ba talaga maganda gamitin? So, subok natin sa ibang board. Subok natin siya dito, no? Okay? Subok natin siya dito. Ayan. Kung kakapit siya. Okay? Dahil napakalaki nung natin, napakalapad ng tracing natin, pati yung 40 natin ay mahihirapan pa rin. Mahihirapang tunawin. So, ang pinaka-the best dyan, gumamit tayo ng 60 watts pataas na soldering iron. Katulad nito. Okay? So, ito gagamitin natin, ano? Ayan. Ayan, tunaw yan. Pati dito. Ayan. Okay? Natutunaw yan. Ayan, natutunaw sa matutunaw yan. Kapag mataas na yung natin. Mataas na yung temperature natin. Mataas na yung wattage ng ating soldering iron. So, ano bang disadvantage nito? Advantage at disadvantages. So, itong natin, itong ganito, doon to ina-apply sa mga surface na masyadong mainit. Kasi nga, yung melting point niya ay mataas. Kaya hindi siya kayang tunawin ng temperature na mataas. Kasi mataas na yung niya yung melting point. Hindi katulad nitong dalawa natin na mababa lang melting point. Kaya inihinang mo to doon sa area na mainit katulad ng mga heater ay matutunaw to kasi ang melting point niya ay mababa lang. Kaya hindi to ginagamit. Okay? So, yun. Tapos ngayon ito naman, subukan naman natin tong ihinang dito. So, kapag gumamit ka ng ganito, maliliit, huwag kang gumamit ng mga 100 watts na 60 watts matataas na wattage na soldering iron kasi lalamunin yung soldering lead mo, ang bilis matunaw. Ayan. Kahit na maliit lang yung natin, maliit lang yung soldering lead natin, kayang tunawin yung natin, 60/40. Tingnan nyo ng maigi. Ayan, 10 watts lang yung ginagamit natin, pero tingnan nyo kung gaano kakintab
at kadaling ihinang yung 63/40. Yung original na 60/40 naman ay ganun din. Hindi rin sila nagkakalayo. Halos pare-pareho lang sila. Ayan. Okay? So depende sa mga gumagawa ng 60/40 tsaka depende pa rin sa manufacturer kung gaano kaganda. Tingnan nyo konti lang yung diferensya, di ba? Pero mas makintab pa rin yung 63/37. Okay? So ngayon alam nyo na kung saan natin pwedeng gamitin at ano yung pwede nating ipares doon sa mga soldering iron natin at doon sa mga board na hihinangan natin. Okay? So ito yon. Ayan, ulitin ko. 60/40, 40/60, tsaka 63/37. Okay, sana'y makakatulong to sa mga bago. So maraming salamat. God bless at bye-bye.